Hello, I'm Anthony. I'm a fourth year student in production design. Yung mga conflict namin, kapag nagtatalo kami, hindi gaano kalala yung away namin. So, magkaka-conflict and then mare-resolve siya days after pa. So, yung typical na avoidant lang ganun. Pero at the time, parang kinakapapa namin since nag-grow up pa lang ako. Hindi ko pa alam kung ano yung tama. Magkaka-conflict. And then, biglang magiging okay kami. Kapag kakain, ganun, tsaka namin pag-uusapan. Kapag kailangan na namin ng mag-reconnect or kapag may tired days lang kami, kapag may bad day lang kami, kailangan namin mag-reconnect and then tsaka siya napag-uusapan. Ayun nga, siguro being an only child, sobrang tindi ng pressure maging perfect, maging top-notcher, gano'n. Pero palagi naman nire-reassure ng mom ko na maka-graduate lang ako, sapat na. Pero dati sobrang grade conscious ko. 'Pag darating yung report card, naalala ko puro line of 9 pero may isang subject ako na 90 lang, gano'n. 'Di sa yun yung unang pinupuna, pero parang yun yung fino-focusan compared sa mga naka-98 ako sa math or sa science, gano'n. Siguro na-build up until college yung pagiging grade conscious ko na, Diyos ko 3.5 kasi sa Binold yung pinakamataas is 4. So 3.5, ano ba 'to, ba't di ko pa na-4? Like yun yung naiisip ko sa sarili ko, ba't di ko pa sinagad, ba't di pa ako sapat na maging 4 pa 'to? It became unhealthy para sa akin kasi I would never go out of my way mag-cheat pero napupunta sa paraan na parang pinipigilan ko na yung sarili ko maging masaya or mag-socialize sa iba. So, dati simula grade school puro aral. So, hindi ako nakikipag-hangout sa friends. Nung high school ko lang na-discover yung part na yun. Kaya ko pala makipag-socialize. I guess yung cycle is more on academics. Sinastrive ko palagi maging perfect, which is hindi naman masamang dream, maging perfect. Tapos, nang na-break ko na yun, siguro na na-realize ko rin na it made me who I am. Okay lang maging grade conscious, basta may limit pa rin. Like, hindi ako sobrang focus sa number na yun. Which in hindsight, yung mga numbers naman sa report card, it's a way of communication from teacher to parent. Kung paano ba yung bata nila sa school. Parang kinukwento lang talaga ng teacher through numbers kung paano yung son nila sa school. Yun na-realize ko na cycle. So yung cycle na napansin ko is achiever since yung mom ko nga consistent dean's lister. Na-pressure rin ako na maging ganun. Siguro sabay-sabay sila na kasi I was from accounting sa DLSU. 1 year pa lang ako dun, sumuko na ako. Kasi sobrang hirap. Sobrang nabigla ako dun kasi, ba't ganun? Ba't nahihirapan ako? Eh, sobrang galing ko sa math nung high school. Sobrang galing ko sa ABM. Ba't bigla akong pumalya? Kasi inabutan ng pandemic yung senior high ko. Medyo hindi na ako masyadong nag-focus. Kasi nga, more on in-person yung strength ko. In-person talaga ako nakikinig. Hindi ko kaya yung magbabasa lang ako tapos yun na-absorb ko yung information. Hindi ako ganun. Kailangan may mag-explain sa akin in person. During that time, hindi ko na namalayan na medyo nag-fall off na ako. Na-realize ko na hindi na yun yung passion ko, yung pagiging accountant or pagiging CPA. Ano ba talaga yung dream ko? Is to help people. Yun yung dream ko. Akala ko, yung path ko maging philanthropist ako. Maging giver ako sa mga tao. Pag yumaman ako through business. Kasi yun nga yung practical. Which is not really a lie. Talagang practical yung path na yun. So, nag-fall off ako sa ganung path. Then na-realize ko, may ibang ways pa naman para makatulong ng tao, which is through art. So, during the pandemic, grabe yung buhos ko sa art ko. Like, nag-start ako mag-paint. Never ako nag-drawing. Like, never ako nag-drawing nung high school. Like, sobrang iniiwas-iwasan ko yung creativity na yan. Kasi sa tingin ko dati, waste of time lang siya. Kasi nga, more on maths and science ako. So, nung pandemic, nagpaint ako ng shoes, nagpaint ako ng kung ano-ano, sa jacket ko, nagpaint ako. And then, gumawa ako ng mga cosplay. Ayun, doon nag-start yung love ko sa mga film, sa mga costume, sa mga makeup. Through that, I guess, binalikan ko yung dream ko. Doon nag-shape yung bago kong path na patungo sa production design. So, doon ako nag-shift, doon ako nag-transfer sa Binold. And nagsabay nga yung pag-break ko ng cycle na pagiging grade conscious. Kasi in reality, hindi naman ganun ka-importante yung grades ko in a creative field. Yung mas importante talaga, yung output na magagawa ko, yung portfolio ko. So, simula first year, yun talaga yung mindset ko. Yung kailangan ko magka-portfolio na maganda. Simula first year, gumagawa na ako ng mga commissions. Hindi na top priority sa akin yung grades. Siyempre, gusto ko pa rin isagad kung ano kaya ko in academics. Pero kung pumalya man ako, kung magka-tres man ako, ganun, or 2.5,
okay lang sa akin kasi end goal ko is to help people and magagawa ko yun through a good portfolio which will ultimately land me a good job. Siguro it took months before ko masabi sa mom ko na mag-transfer ako or gusto ko mag-transfer. Siyempre hindi ko noon desisyon yun since siya nga nagbabayad ng tuition. Ang daming doubts in my mind na baka ano lang 'to, roadblock lang 'to. Baka kailangan ko lang mag-LOA pero hindi ko naman kaya yun na wala akong ginagawa or wala akong academics. Tapos ang dami kong doubt nun kasi isa rin yun, hindi siya practical thinking na i-pursue yung creative field compared sa i-pursue yung business at least dito sa country natin or sa dami-daming household. Ang daming nagtuturo na maging practical na lang, like maging nurse na lang, maging engineer na lang, maging architect, accountant, imbes na i-pursue yung arts. Pero nung inamin ko sa mom ko na hindi ko na gusto yung accounting, nung time na yun, sobrang na-guilty ako dun kasi nung time na inamin ko, binilan niya pa ako ng ng mirror kasi nagko-cosplay ako no'n. So, binilan niya ako ng mirror. Then, do'n ako nag-breakdown na, "Ma, hindi ko na kaya mag-accounting. Hindi ko na kaya i-pursue 'tong BSA." Tapos, yung worry niya lang naman talaga dati is kung sure ako. Kasi susuportahan niya ako kahit saan. So, sinabi ko na sure ako even though may doubts pa rin ako. Sure pa rin ako na hindi ko na kaya yung path na yun, yung pagiging accountancy student. So, yun yung main doubt ko na hindi siya practical, na hindi siya nakakayaman or sobrang dami kong roadblock na. Kasi ang daming mas artistic sa akin, especially nung time na yun, ang daming mas magaling sa akin. Kaya yun rin yung isang doubt ko. Ang daming mas magaling sa akin. Compare dun sa world ng accounting, compare dun sa world na math. Magaling na ako dun. Bakit pa ako mag-stray away dun? Yung sa grades, imbes na numbers yung tinitignan ko, yung gawa ng iba. So, parang nagkakaano ako, imposter syndrome na kapag nakita ko yung output ng iba, kasi nga hindi pa rin ako sobrang galing mag-drawing. Kapag nakita ko yung mga drawing ng iba, ay, grabe. Parang mas deserve nila 'tong program na 'to or mas deserve nila 'tong opportunity na 'to. Kasi during my early years ang dami kong pinapasukan, ang dami kong opportunity nung nagko-cosplay ako, nung active pa ako dun. And kapag may nakikita akong mga people na sobrang ganda ng prop nila, sobrang ganda ng costume nila, bakit hindi sila yung nandito sa posisyon ko? Like yun yung naging unhealthy trigger ko, yung kinukumpara ko yung sarili ko sa iba. Pero counter ko sa trigger na yun is, nandito ako, pinaghirapan ko 'to. Nandito ako for a reason and hindi pa rin naman ako pumapalya ng gano'n kalala para hindi ma-deserve yung mga gano'ng opportunity. Recently, napunta ako sa performing. So, for the last 6 months, nagpe-perform ako sa mga events, sa mga birthday, gano'n. May mga hinahabol pa akong commissions that time. May mga hindi pa ako tapos na mga props, mga costume. And may mga projects rin ako sa school. So, siyempre performing yun, like part-time ko yun, may bayad yun. So, dun ako nagfo-focus. In return, medyo bumababa yung quality ng work ko. And whenever nakikita ko yung work ko na hindi kasing ganda as before, siyempre nalulungkot ako. Siyempre nadi-disappoint ako sa sarili ko. But I learned to just let it go kasi nga isa sa mga prof ko nagsabi, like, hindi yan sa akin. Yung art ko, ihiwalay ko sa sarili ko. Kasi magiging attached ako masyado. And doon ako de-depress, doon ako magiging sad. Sisiraan ko yung sarili ko sa ganong mindset. So, I learned to let go of my art. Isipin ko na lang, my next project. Doon na lang ako babawi. There was very long time na mas mababa yung quality ng work ko and sobrang halata siya. After I retired sa pagpe-perform, doon nagsimula na nagkaka-passion na ulit ako. Doon ako mag-focus ulit sa work ko. Kasi nga, yun yung mas need ng attention. Yun yung priority ko. Yun yung primary goal ko na makagraduate dun sa program na yun and mag-succeed. A lot of things keeps me committed and motivated. First and foremost, yung family ko. They never fail to make me feel enough. Palaging sinasabi nila, sapat ka na. Like, hindi mo kailangan maging perfect. Hindi mo kailangan maging ganto ganyan. Like, mabuhay ka ng masaya, sapat ka na. And another thing na keeps me motivated is palagi kong binabalik-balikan yung dream ko na to help people. And more recently, nag-grow siya to, yung dream ko is to inspire people. Kasi there was a time nung active pa ako sa cosplay. Ang daming nagko-comment, ang daming nag-message sa akin na nakaka-inspire yung gawa mo. Like, ang ganda ng gawa mo. Sana maging ganito rin ako or sana maging
maging ganito rin yung gawa ko. So, that keeps me motivated, yung fact na kaya kong mag-inspire ng other people, kaya ko pa magpasok ng ibang people into the art field, and through that, I'm becoming this other person na will inspire them to break their cycle. Kasi nga, yung mga things na nag-break ng cycle ko dati is mga movies, mga other people na creative, nandun sa art field. So, that's what motivates me. This dream to inspire people.